Atin na talakay ang mga sumusunod sa tekstong naratibo. Una, kahulugan. Pangalawa, mga iba't ibang pananaw o paningin o point of view. Ngayon naman ang ating tatalakayin ay mga paraan ng pagpapahayag ng dialogo, saloobin o damdamin. May dalawang paraan kung paano ilalahad o ipinahayag ng mga tauhan ang kanilang dialogo, saloobin at damdamin. Ito ay direkta o tuwirang pagpapahayag, di-direkta o di-tuwirang pagpapahayag. Unahin natin ang direkta o tuwirang pagpapahayag. Jomar! Kakain na, anak! Sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi ng kanyang dialogo, saloobin o damdamin. Ito ay ginagamitan ng panipi. Sa ganitong paraan ng pagpapahayag ay nagiging natural at lalong lumulutang ang katangiang taglay ng mga tauhan. Higit din itong naakit ang mga mambabasa sapagkat nagiging mas malinaw sa kanya ang eksaktong mensahe o sinasabi ng tauhan at ang paraan ng pagkakasabi naguhudyat din sa uri ng damdaming taglay kaysa kung lalagumin o hindi direktang sasabihin ng tagapagsalaysay. Tinawag ni Aling Ana ang kaniyang anak dahil sa ito ay kakain, habang abalang-abala sa ginagawa. Ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag. Hindi na ito ginagamitan ng panipi.